natin. Ayaw. Check natin ng kuryente. Ayun, halos wala. Okay. Yan. Okay na siya. Makas. Try natin. Yun, oh. The best, sir. Andar agad, oh. Ayos, boss. Diba? Diba? Boss. Ayan, good day mga bro, no? Tagal-tagal nating din nakapag-vlog. So, ngayon may maisisingit lang tayong TMX Alpha 125 na hard starting issue, no? So, sabi ng may-ari, minsan namamatayan daw siya sa daan at madalas tuwing umaga, hirap daw siyang paandarin ito. Pero one kick naman sa kickstarter. Pero pagdating sa push start, nagtataka siya. Ang lakas naman nung higop nung starter niya. Ang lakas naman ng ikot, pero ayaw pa rin mag-start. Pero pag sa kick, okay naman. O, diba? O, ito. Ayaw, o. O, diba? Kung mapapansin nyo, malakas naman ang ikot ng starter, pero ayaw niya pa rin umandar. Pero pag sa kick, okay siya. Okay, so pag ganito, gagawin natin, i-check natin yung kuryente. Kung mapapansin natin, may kuryente naman siya. Diba? Medyo hindi nga lang ganun kalakasan. Okay? So, kailangan pa nating itutok, no? Dapat kasi yan, kahit nakalayo siya, dapat malakas pa rin ang kuryente. Yan. So, obserbahan nyo yung kuryente. Minsan kasi, pagkakamalan natin na okay naman ang kuryente, meron namang lumalabas. Pero, ang hindi natin alam, yung kondisyon mismo ng kuryente, kung okay ba. Okay? So, gagawin natin, bubuksan natin tong tangke tsaka upuan. Linisin muna natin. Ito, tapos pupunasan muna natin syempre. Linisin muna natin. 3, 2, Okay? 1. 2, 1. Ayan. So, medyo nalinis na natin siya para ano. Okay, so ang una natin titignan dito, itong yung malapit sa battery, itong black red dito na wire. So, paghiwalay nyo lang yan, ito. Yun. So, itong nilalagyan ko ng alambre na to, ito yung galing sa stator coil, no? Ito yung pinaka primary coil nito. So, check natin kung maglalabas ba siya ng malakas na kuryente. Kasi pag ito wala nang nilabas, halos wala nang, may mailabas man eh, sobrang konti siya. Hindi siya yung medyo mas spark. Sunog na to. Pasunog na, no? Aandar pa rin naman, pero may mga pagkakataon na pag mainit na siya, nagbe-breakdown. So, mukhang wala na talaga, no? Okay, so, ganito gagawin natin. Tatanggalin natin tong CDI na original. Okay, so, baklasin natin. So, ito, hindi ko na lang masyadong ikakat-kat, no, para mas madali nyong masundan, mga bro, no. So, baka kasi ma-encounter nyo rin yung ganitong problema sa TMX Alpha, sa may mga naka-TMX Alpha 125 dyan. Okay, so, linisin muna natin, syempre. Tapos, isa-isa nating tatanggalin yung mga terminal na nandyan. Yan. At mamaya, explain ko sa inyo kung ano ba yung nilalaman ng mga kulay dyan at kung saan natin sila gagamitin. So, ito, tinanggal na natin pa isa-isa. Okay? So, susungkitin nyo lang gamit ang, ako, ginamit ko alambre lang eh. Hindi ko kasi dala yung pangtanggal ko talaga sa mga ganito dahil nandito ako sa trabaho ngayon. Wala ako sa bahay. Ayan, so sungkitin nyo lang. So, shoutout pala sa ating cameraman. Subscribe nyo po yan, si Papsiel, no? Sa mga nakakakilala kay Papsiel 030. Ayan, siya po yung nagbi-video ngayon dahil wala po akong videographer. Hindi ko rin kayang i-video yan. Wala akong standang camera o tripod. Ayan, so, bali, total of 6 pins po yan or 6 wires na tatanggalin. Pero ang magagamit lang natin dyan ay 5 piraso. Yung isa dyan, yung black white mamaya, yung nandyan sa may, yung nandito sa may, ano na to, 2 pin socket na to or 3 pin socket na to. Kasi dalawa lang nakalagay dyan eh. Yung black white dyan, hindi na natin gagamitin. Yun, yung huling wire na yun na tinanggal natin. Hindi na natin gagamitin yun. Ang gagamitin lang natin dyan yung 4, yung dyan, tapos yung kasama nung black white, which is yung black red. Okay.
So, ito yung black white kill switch, din na natin gagamitin. Black red, dyan yung ilalagay yung 12 volt supply. Tapos yung yellow green, ito yung isa ignition coil. Okay? So, ayan, papunta yan dito. Dito pala. Tapos yung isa, ito, yung solid green, siya yung mapupunta sa negative o body ground ng battery. Body ground ng motor. Negative, ito yan. Diyan nakakonect yan. Tapos, ito pa, yung blue-yellow naman, or blue-white, minsan blue-white yan eh. Yan yung positive ng pulsar coil natin. Tapos, dito naman sa green-white, or minsan green-yellow, pero sa alpha kasi green-white eh. Ito. Siya naman yung ground. So, ito yan. Ito yung gagamitin nating CDI. Okay? Ngayon, dito, para mas malinis yung wiring natin, gagamit lang tayo ng 4-pin socket. Pero hindi natin gagamitin yung wire. Pang XRM ang kukunin nyo. Tapos, ito yung gagamitin nating CDI. So, magtataka kayo, bakit tayo magpapalit ng CDI bigla? CDI ba agad ang problema? So, malalaman natin mamaya. Ayan. So, ganito yung orientation. Sundan lang natin yung diagram na pinakita ko kanina. Doon nyo lang din ilalagay yung mga kulay ng wire kung saan natin in-indicate yung mga purpose nila. So, dito, actualin nyo na lang na tignan. Okay? Para mas masundan po ninyo. Pero bago yan, iangat muna natin yung mga angkla niya, no? Kasi pag binalik nyo yan, dahil tinanggal nga natin kanina, mahuhugot po agad yan. Kaya dapat yung iangat ulit yung mga angkla niya. Para pag pinasok, pag shoot, yun, nakalak na siya. So, ganito. Ayan. So, ilalagay muna natin yung isang pin, which is yung blue, white, or blue-yellow minsan. Siya yung pulsar. Dito siya sa may kaliwang banda, pataas. Yan. Upper left tayo. Upper left. Yan o. Blue-white. Kaya ako sinabing blue-yellow kasi minsan may mga yellow na ganyan sa ibang motor. So, dito, blue-white siya. Okay? So, paglagay nyo, sunod naman natin yung isa. Ito. Kapag pinasok natin. Siya naman yung natin. Green-white or pwede rin yung solid green kasi pagsasamahin natin yung solid green tsaka green-white dyan, no? Tandaan nyo pagsasamahin natin yon. Okay, so ipasok natin sa isa. Ayan. So, lower left yung green-white or pwede rin yung solid green. Ayan. So, kahit sino dyan ang ilagay nyo sa kanila. So, ang nilagay ko dyan is solid green muna. Pero, yung solid green na nilagay natin sa lower left, doon naman natin itatap yung green-white sa kanya mamaya. Itong green-white. Pwede sila magkabaligtad, pero magkasama pa rin. Parang ganito, oh. Yan. Ganyan. O, diba? In-splice ko siya, tapos pinagsama lang. Tapos, iti-tape natin para hindi sila basta-basta maghiwalay. Ayan, so, i-tape muna natin siya. Yan, para mas malinis. So, ang tinape natin na pinagsama at in-splice is yung solid green at green-white. Ilalagay natin silang dalawa or isa lang sa kanila dahil magkahalo naman na sa lower left. Katapat nung blue-white. Yan. Kasi yung blue-white nasa bandang taas kaliwa. Ito naman nasa tapat niya, bandang baba, kaliwa rin. Para hindi kayo magkamali. Okay? Yan. Tapos yung iba, sa upper right naman, doon naman yung sa ignition coil, yung green-yellow, at sa lower right, yun naman yung black-red. Okay? So, meron naman diagram, kaya kahit di ko masyadong ipakita dito, masusundan nyo naman yan. Okay? Pag may di kayo nasundan, comment down na lang sa ating comment area. So, ayan, secure natin. Yan, nagpalit tayo ng CDI, hindi ibig sabihin, sira na po yung CDI. Kaya po tayo nagpalit ng CDI kasi yung nagsusupply kay CDI, yun yung mahina, which is yung sa stator coil. No, yung primary coil, yun po yung humina dito. 7 years na rin kasi. Ayan, so, okay na. Pero, hindi pa dyan natatapos sa pagpapalit ng CDI, no? Meron muna tayong gagawin dito. Kung mapapansin nyo kanina, yung black-red na tinanggal natin dito, ayan, dahil hindi na siya susupplyan ng primary coil, ang magsusupply sa kanya ngayon is 12 volts positive. So, kukuha tayo ng supply ngayon dito sa itim na socket na to. Meron din kayo makikitang itim na wire dyan. Babalatan nyo yan, tapos babalatan nyo rin yung black-red na wire, pagsasamahin nyo sila.
Bakit? Kasi po yung black wire dyan, yan yung nakalinya sa ating susian. Pag sinusi mo, yung positive ng battery natin, magsusupply sa kanya. At the same time, pag pinatay mo yung susian mo, mawawalan din yan ng power. So, parang nagsisilbing supply tsaka kill switch na rin siya. Kaya kung mapapansin nyo, kanina yung black-white na wire, nawala na ng purpose. Kasi dito na yung magkakaroon ng purpose pagka sinusian mo siya at pinatay sa on and off. Okay? Yan, so i-secure nyo rin yan. Kailangan naka-tape. Hanggat maaari nga sana nakahinang to, pero dahil wala tayo sa bahay, at saka emergency to, dahil namumroblema na yung may-ari, kaya ginawa na lang natin ng paraan na kung saan kahit na nakasplice lang to, kailangan matibay pa rin. Ayan, so tape nyo lang ng maayos. Tapos i-final natin dito, yung tape natin sila ng buo para hindi talaga siya bumitaw, no. Hindi siya basta-basta bibitaw. Ayan. So sa pagti-tape naman, hangga't maaari, tuwing iniikot, higpit, hindi lang siya yung basta inikot lang. Ayan, para kumapit yung adhesive nung mismong tape natin. Kasi pag inikot-ikot nyo lang yan at walang gaanong puwersa, mahirapan po tayong mabilis po siyang matatanggal. Okay? So after nyan, solid nyo na yung 2-pin socket na black dahil nailagay na natin dyan yung black red na galing sa taas yung wire, wag yung galing sa baba, wag ito. Yan, wag yan. Wag yan. Mamaya isi-secure na lang natin yan. Okay? So check na natin yung kuryente kung kamusta na ba, kung may pagbabago ba. So kung kanina yung spark ng kuryente niya kahit na malapit na, halos walang lumalabas. So ngayon check natin. Ayun, kita nyo? Hindi ko pa dinidikit pero 'di ba tumatalansik na yung mga kuryente niya. So yan, subukan nga natin, lagyan natin yung spark plug cap. So, nakita nyo naman siguro yung pagkakaiba kanina tsaka ngayon, 'di ba? The same time, ngumiti na yung may-ari, Ngumiti na. Ayan. So, check natin. Moment of truth. Iyon. Ayan. So, isa pa. The best, sir. Ayos, boss. So, nagawa na yung may-ari. Okay, one more time. Pa-off sa Ayan. So, ignition. simple lang yung ginawa natin. Dati Walang sakit lang, masyadong dati sakit sobrang lang daming wire. mabilis i-start. Yun. Gumamit lang tayo ng 4-pin socket mismo. Tapos doon lang din natin ginamit yung original na wire. Hindi tayo gumamit ng standard. Nakasama doon sa socket. Bukal natin. Ayan, so, ayan. Papasok na natin Tatago dyan. na lang ng may-ari itong Tulas. yung original para in case na gusto Tulas niyang natin. bumalik sa dati. Pag magpapalit na siya ng Inamoy stator. pa lang. Umandar na. Ayan. So, back to original ulit, no? Inaamoy pa lang yung So, sa daliri akin natin. kasi, Umandar na. yung ganyan ko, Okay. TMX ko, Alpha ko. So, all goods. 2019 pa yun eh. Bago Okay pa lang, nga sir. yun eh. Sama sa vlog, okay lang. 2019. Thank you, thank you. Hindi mo, isang matindi. September 2019. Tapos, bumigay yung stator niya, October, December. So, nagpalit na ako ng CDI. December pa lang. Kinuha siya ng September, December, nagpalit na ako ng CDI kasi tumirik na po. Papatago na lang natin to sa kanila dahil pwede pa yan. Okay, goods.